Bukas ang DSWD sa reforma sa Pantawid Pamilyang Pilipino Program o 4Ps. Ito ay kasunod ng mungkahi ni Senate Committee on Social Justice, Welfare and Rural Development Chairman Erwin Tulfo na buwagin ang programa dahil umano sa mga pang-aabuso. Mungkahi niya, bigyan na lang ng puhunang panghanap buhay ang mga benepisyaryo sa halip na ayuda. Kaugnay niyan at iba pang isyong makakausap natin si Assistant Secretary Irene Dumlao, ang tagapagsalita ng DSWD. Magandang tanghali po sa inyo, ASEC. Hi, Cheryl. Magandang tanghali. Magandang tanghali din po sa lahat ng sumusubaybay ng inyong programa. ASEC, isa po sa sinasabing dahilan ni Senator Erwin Tulfo kung bakit dapat buwagin ang 4Ps ay dahil nga sa mga ulat na pang-aabuso sa programa. Gaano kalawak yung ganitong insidente at ano ang hakbang ng inyong ahensya para matugunan ito? Well, Ms. Cheryl, ang Pantawid Pamilyang Pilipino Program was grievance redress system na kung saan nga yung mga ulat na ipinaparating sa DSWD hinggil sa membership o doon sa mga behavior on misdemeanors ng ating mga beneficiaries ay agad po nating binavalidate. Nagsasagawa po tayo ng investigasyon kasama po ang lokal na pamahalaan and other stakeholders. And kapag napapatunayan naman po na hindi halimbawa, hindi ginagamit ng mga 4Ps beneficiaries sa tamang mamamaraan, yung kanila pong nakatanggap na conditional cash grants, ay natatanggal sa program sa tinding gayon din po, sabi ko nga, we have a very robust grievance redress machinery. So, gawa tayo ng investigation. Alright. Medyo pihit lamang. ASEC, medyo pihit lang po tayo ng kaunti kasi nagpuputol-putol po tayo. Sige po, Ms. Cheryl. Alright. Apo. Okay, so dito po sa sinasabi nga ni Senator Erwin na posibleng naaabuso nga ito pong itong programang ito ay ilan na may figures po ba tayo? May inireport ho ba sa inyo na pang-aabuso nga at ilan na yung natanggal sa listahanan at ilan po yung na-aksyonan doon sa mga complaints na nakukuha po ninyo? Well, Ms. Cheryl, batay naman sa ating pong monitoring, may mahigit 50,000 po na mga household beneficiaries yung pong natanggal na sa programa dahil tawag natin dito na delist from the program dahil sa iba't ibang kadahilanan. Mayroong because of misbehavior, meron din naman po yung disqualify dahil sila ay nagsabi na hindi kabilang sa mahirap na pamilya, kaya dapat ma-enroll. But upon validation, nalaman na hindi po pala. So, again, it's almost 60,000 ito na bilang natin ng mga natanggal o na-delist na from the program. And alam mo, Sherin, gaya naman ng nabanggit ni Secretary Rex Gatchalian, the program has been running for 17 years already. And batid po natin and tanggap yung pong proposal na kinakailangan na nga po na magkaroon ng enhancement doon sa implementasyon ng programa. Open naman po tayo dyan and sabi nga po natin makikipagtulungan ang DSWD sa Kongreso, sa Senado para mas mapaayos pa natin yung implementation ng program kasi pareho na naman po tayo ng hangarin which is maiahon mula sa kahirapan ito pong mga mahihirap na mga pamilya. Yun na nga po yung sabi nyo na nasabi ni DSWD Secretary Rex Gatchalian na bukas yung ahensya sa reforma gaya ng pagkakaroon ng aftercare program. Pero ano ba ang nakikita ng ahensya na kailangang reforma dito sa programang ito? Well, of course, Cheryl, yung nabanggit mo nga yung aftercare na magkaroon tayo dapat ng parang toolkit para matulungan yung mga mag-e-exit natin ng mga beneficiaries at matiyak na hindi po sila babalik muli sa kahirapan pagkatapos nilang mag-exit from the program. Kasi po, batay doon sa 4Ps, kung titignan natin, nakalagay doon na may 7-year program participation. So pagkatapos ng 7 years na pananatili nila sa programa, ay mag-e-exit na po sila. Ba't kinakailangan kasi nating tignan yung kanilang estado ng buhay, hindi lamang doon sa number of years na napabilang na sila sa programa. Dapat
self-sufficient sila batay doon sa pag-administer natin ng social welfare and development indicators. Ibig sabihin, sila ay nakaahon na mula sa kahirapan. But napaka-importante kasi, Cheryl, yung after or beyond the 7 years. Ang layunin natin is wag na sila muling bumalik sa kahirapan, especially kung may mga iba't ibang mga kalamidad o mga like yung COVID-19 pandemic na nangyari sa ating bansa that might affect them and exacerbate their living conditions. So ang gusto natin is magkaroon sila ng paghanap buhay o negosyo na pagkakakitaan through the Sustainable Livelihood Program of the DSWD. Mahalaga dito yung makapacitate natin sila nang sa gayon, they could enter into either micro-enterprise development or yung magkaroon ng maliit na negosyo na mapapalago nila eventually or sila ay makahanap ng trabaho na makakatulong nga po sa kanilang pamilya. Yun kasi yung mahalaga, Cheryl, yung beyond the 7-year program participation na tayo naman po sa DSWD naniniwala na mahalaga ito bilang program component. Na yun na nga rin yung mungkahi dahil tutol yung principal author ng batas na ito na si Congresswoman Laila De Lima na ang mungkahi na lamang niya ay isama sa 4Ps framework yung livelihood training at entrepreneurship program nga po or support. So Yes. itong mga ito at yung nabanggit nyo na yung 7-year limit, kailan po i-discuss lahat to, itong posibleng reforma dito sa 4Ps program? Actually, Ms. Cheryl, alam natin, noong 19th Congress, meron po mga isinusulong na amendments dun sa 4Ps law. And kung tayo naman po ay ipapatawag muli sa Kongreso for another round of consultation para po doon sa karagdagan pa na ihahain na amendment doon nga po sa 4Ps law, ay definitely DSWD will cooperate and will participate. Mahalaga kasi yung layunin ng programa which is to invest in human capital, particularly sa education and health of children beneficiaries. Di ba, Cheryl, sabi nga nila kung ang mga magulang mo ay mahihirap, dapat yung mga anak niya hindi na rin lumaking mahirap. At magagawa po natin ito kapag mamumuhunan tayo sa kanilang edukasyon at kalusugan. Kinakailangan tulungan natin sila makapagtapos ng pag-aaral at maging malusog may tamang nutrisyon. Drivers kasi po iyan para maging maganda yung pong kanilang magiging performance. And sabi ko nga po, itong pamumuhunan natin sa education and health ay ilang beses na pong napatunayan ng mga beneficiaries na nakapagtapos mula sa programa. Just this morning, we participated doon po sa 4Ps anniversary na isinagawa dito sa Quezon City. And narinig po mismo natin yung kwento ng pagbabago mula doon sa mga beneficiaries. Imagine, Cheryl, may nag-share sa amin na dati naninilaw na yung kanyang uniform na susuot. Ang gamit niyang eraser sa paaralan ay yung pong mula sa lumang tsinelas. But nung nagkaroon po ng programa, napasama sila sa programa, nakabili na sila ng uniforme, nakabili sila ng mga gagamit sa pag-aaral. And na-inspired, nabigyan ng pagpapahalaga yung pag-aaral nitong mga bata. Nakapagtapos siya cum laude sa kolehiyo, nakapagtapos ng kolehiyo, and ngayon may trabaho. So ito yung mga kwento ng pagbabago sa ating pong mga 4Ps beneficiaries. Nakita natin mismo kung saan po napunta yung lahat ng mga efforts natin para matulungan makaahon mula sa kahirapan. Ito nga pong mga mahirap natin ng mga kababayan. Kailan po inaasahan na magpupulong sina Secretary Rex Gatchalian at Senator Erwin Tulfo para pag-usapan po itong reformang ito? Actually, Cheryl, last week, nagpulong po sila. Pumunta po si Senator Erwin Tulfo sa tanggapan ng DSWD. And napag-usapan nga po yung mga proposed amendments dito sa 4Ps law. And tuloy-tuloy naman na po yung ating koordinasyon sa kanila pong tanggapan. At hindi lamang po sa opisina po ni Senator Erwin, at gayon din po sa mga ibang miyembro ng Kongreso na nagsusulong din po sa amendments ng 4Ps law. Para naman po sa mga kababayan natin na hindi sakop ng 4Ps pero hirap pa rin sa buhay, gaya po ng ating mga janitor, security guard at kasambahay. May nakahanda po bang bagong programa ang DSWD rin para sa kanila? Actually, Cheryl, yung mga ibang mga nasa listahanan natin na hindi napabilang sa Pantawid Pamilyang Pilipino program dahil
sila ay walang anak na 0 to 18 years old o wala pong pregnant woman at the time of the enumeration, pero na-classify as poor, marami rin po sa kanila ay napabilang naman sa walang gutom o the food stamps program. Tandaan po natin, nasa 300,000 household beneficiaries na po yung kabilang sa programa na yan, and tinutulungan nga natin sila buwan-buwan para naman sa kanilang monthly food credit na siyang ginagamit pambili ng mura, masustansya at masarap na pagkain using, of course, their electronic benefit transfer card. And may mga partners tayo, mga accredited merchants, mga retailers, pati mga kadiwa ng Pangulo outlet stalls na siyang nagsusupply nga po ng mga pagkain na iyon. 300,000 household beneficiaries na tayo. By the end of this year, we will be covering additional 300,000, and by next year, another 150,000 will be enrolled para by 2027, 750,000 o yung buong target po natin na food poor ay mapipagilang sa programa. There are other social protection programs and services na maaari naman pong i-extend natin sa mga ibang mga vulnerable sectors at kabilang doon sa low-income class. Meron po dyan yung mga social assistance natin, kagaya ng assistance to individuals in crisis, yung pong mga ayuda para sa kapusan kita program. And then we also have developmental programs na maaari rin naman po nating i-extend. Kabilang na nga dyan yung Sustainable Livelihood Program. Ang mahalaga kasi dito, Cheryl, na-assess ng ating po mga social workers yung estado po ng mga ng buhay ng ating mga kababayan, and then determine the appropriate intervention for them. Kaya napakahalaga yung social workers lens dahil ginagamitan po natin ng case management yung pong mga kababayan natin para matiyak natin ano yung root cause ng kanilang problema, and then identify what are the possible support systems and interventions na may ibabahagi sa kanila. Maraming salamat, ASEC Irene Dumlao ng DSWD.